Mr. Alden Richards, sabay inilabas ng isa sa pilit na ipinaglalaban nito mula noon hanggang sa ngayon. At ito kasi trending at pinag-uusapan ngayon, itong si Mr. Alden Richards kasi nga po, nagbukas na po yung pinakabago niyang branch ng McDonald's sa Santa Rosa, Bayan. At ito po talaga, kung matatandaan ninyo, naging trending topic po ito sa social media. Matapos po na ilabas ni Alden Richards ang ilan sa mga preview. Pero syempre, very happy si Alden dahil nakasama niya ang ilan sa mga naging kaibigan niya sa Twin Hearts. Sinabi nila dito na parang na-miss nila ng todo si Alden. Parang nagkaroon sila ng reunion sa pagkakataong ito. At pinakita rin ni Alden Richards yung construction o yung pinaka-finished product o yung finish na branch po ng Santa Rosa Bayan ng McDonald's. Kasi parang sinasabi nila na ito very unique kasi siya. Para lang sa kaalaman po ninyo, bakit nga ba siya nagte-trending? Ano nga bang tunay na dahilan kung bakit pinag-usapan po siya ng mga netizen? Dahil po sa naging naging outcome. Bakit nga ba naging trending ang bagong McDonald's ni Alden sa Santa Rosa Bayan, no? Una kasi, nung inilabas po nila ito, sinasabi, or parang yung ginagawa pa lang siya, marami po mga bashers talaga naglabasan na parang hindi raw akma, sa pagiging nito, yung parang hindi siya akma sa nung ito po ay parang binubuo pa lang siya, ang dami pong mga komento ang naglabasan na parang hindi siya akma doon po sa mga nakasanayan ng mga tao na itsura po ng McDonald's. At the same time, yung place kasi na kanyang pinagtayuan, parang ito po ay isang historical place, kaya parang hindi po ganon ka-approve sa mga netizen na patayuan niya ito ng kanyang McDonald's. Pero nag-trending po siya nung natapos na kasi pinaglaban ni Alden Richards to isa to sa mga pinaglaban niya. Nag-trending siya dahil sa kanyang unique at heritage-inspired na design. Hindi ito ordinaryong McDonald's. Kapansin-pansin ng mga design na parang bahay na bato o heritage building na hindi karaniwan sa mga fast food branches. Dahil dito maraming netizen ang nag-react, may humanga at mayroon din mga opinion tungkol sa itsura at istruktura nito. Ang bagong branch ay may soft opening na nangyari noong December 2025 at nakatagdang maging grand opening ngayong January 20, 2026. Kaya marami ang nag-aabang at nagbabahagi ng post tungkol dito. Dahil sa kakaibang aesthetics, nagkaroon ng iba't ibang reaksyon ang mga netizen. May mga nagsasabing maganda, may mga mixed feelings, at may mga nagko-comment tungkol sa lokasyon at epekto nito sa paligid. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mas lumakas ang usapin online. Si Alden Richards ay naging isa sa mga kilalang personalidad sa Pilipinas na kapag may business venture siya, lalo na kung kakaibang konsepto, agad nitong napapansin at nagiging usap-usapan. So, naging trending po siya dahil po sa ito kasi from the start, ito na talaga yung gusto ni Alden. Kumbaga parang sobrang nagustuhan niya, At nakita natin yung suporta ng lahat ng kanyang mga kaibigan dito. At the same time, is kitang-kita natin sa mukha ni Alden na talagang yung parang tema nung kanya pong soft opening is parang festivities, ganun. Parang ganun yung ganun yung pinaka-peg nung nasabing branch. Kaya naman ang dami pong mga excited na makapasok po, Kasi parang very unique nga naman siya para kayo nakapasok sa isang historical places. And parang this is gonna be inspired doon po sa kanyang ginagawang serye that time na Pulang Araw. So, yung construction po niya during those times is that yun po yung lead role niya doon po sa Pulang Araw. Kaya doon niya talaga naisip at kung anong structure yung kailangan niyang gawin. So, doon po sila nag-conclude lahat. And at the same time, isa ngayon, sobra po yung paghanga ng tao sa mga bagong business ventures ni Alden. Dahil kapag po pala may gusto si Alden, talagang pinaglalaban talaga niya. Pero syempre, pinaglalaban niya yon ng legal. Pinakita naman niya sa publiko na meron siyang business permit, pumayag naman ang bayan ng Santa Rosa, at meron din naman po siyang mga papeles na ipinakita sa publiko that it was already approved by the government dito po sa Santa Rosa, Laguna. So kaya naman, kung if you're from Santa Rosa Bayan, you're very privileged na ma-witness yung kanilang grand opening this coming January 20, 2026. Ito po yung pinaka-exact date na ibinigay ni Alden Richards sa kanyang IG account na
ito na yung resulta ng kanyang pinaglaban for the longest time. So, congratulations, Mr. Alden Richards, because you deserve it. So, that's it for Miss Catherine Bernardo and Alden Richards. Abay, tila nagsagutan sa kanilang mga post. Abay, bago tayo magsimula, let's watch this video clip. Sa simpleng pagkanta ni Miss Catherine Bernardo ng Alapaap, kung saan ay talagang makikita mo nag-i-enjoy siya ngayon, ay napanostalgic no yung kanyang mga fans dahil po sa pangyayaring ito. So sinasabi kasi nito na parang meron daw di umanong ibig sabihin si Miss Catherine Bernardo sa pagkanta niya nito. Para lang po bigyan kayo ng background patungkol dito. So ano nga ba yung Alapaap at bakit ito mahalaga? Yung kantang ito, no, yung klasikong kantang ito. Sabi diyan, ang Alapaap ay isang klasikong awitin ng sikat na OPM rock band na Eraserhead na unang lumabas noong 1994 sa kanilang album na Circus. Ito ay naging isa sa pinaka-iconic na kantang Pinoy rock na madalas i-interpret bilang isang ode to freedom o pahayag ng pagnanais ng kalayaan dahil sa mga linyang naglalarawan ng pakiramdam na parang lumilipad sa ulap. Ang Eraserhead ay tinaguri ang Beatles of Pilipinas dahil sa malaking impluwensya nila sa musika at kabataan noong dekada 90 at 2000 ng mga millennial. Kaya naman, pagkatapos ng halos 3 dekada, ang Alapaap ay hindi lamang kanta at ito ay bahagi ng kolektibong alaala ng maraming Pilipino. So sa pagkanta nga ni Miss Catherine Bernardo ay muling nag-viral itong kantang ito. Ang dami na namang kumakanta nito sa TikTok. Noong January 2026, kumalat sa social media ang isang reel at video kung saan makikitang todo birit si Catherine Bernardo habang kinakanta ang Alapaap ng Eraserhead sa isang event. Ayon sa balita, ang kuwang video ay mula sa isang celebration party ng mga artista at production crew ng seryeng Someone Someday at kitang-kitang aktres na masayang umaawit habang sinasabayan ng iba ang iconic na kanta. So bakit nga ba nag-viral ito at bakit ito'y nag-trigger ng emosyon at reaction mula sa netizen? So si Catherine ay kilala sa pagiging isang A-list actress, hindi bilang isang recording artist o singer na madalas kumanta sa publiko. Kapag may video siya na kumakanta ng todo at hindi formal na performance, nagiging kaakit-akit ito sa netizen dahil iba ang dating kapag nakikita mo yung showbiz star na nagpapakita ng real na sarili sa isang candid o unscripted na paraan. Ang ganitong uri ng laro ang viral video ay mabilis kumalat dahil sa elemento ng sorpresa at pagka-relatable nang parang nakikita mong isang sikat na artista na normal lang ang trip at yun ay nagkikreate ng genuine reaction sa mga manonood. Pero ito po ay hindi lang basta naging parang normal sa lahat dahil yung Alapaap song po kasi ito po ay parang nagpapas-nostalgia o nostalgic value no po doon po sa mga fans po ni Catherine at ni Mr. Daniel Padilla dahil ito po ay kanilang all-time favorite OPM song nung kasama niya pa si Mr. Daniel. Lagi po nilang kinakanta yan kasi parang naging parang kala mo nga sila yung original na kumanta dahil kapag po kinakanta yung kantang Alapaap ang naaalala si Catherine at saka si Daniel. Pero sabi dyan, madalas itong ilagay sa listahan ng mga all-time favorite OPM song na maraming netizen. Ito'y simbolo ng kabataan at malayang pakiramdam ng maraming millennial ng Gen Z. Pero sa sa kanila pong paglalarawan, tila sinasabi nila na kaya daw di umano kinanta ni Miss Catherine Bernardo ang kantang ito po'y nagpapahiwatig na siya talaga ay malaya na from past relationship, from past feelings, no? Parang yung 11 years na relationship niya doon sa kanyang ex ay parang wala na talaga as in, nasaid na, no? At hindi lang yun, nag-trending din po ang post kasi parang nagsasagutan di umano ito pong si Catherine at si Alden Richards sa kanilang mga post. Matapos kasi mag-viral ang kanta ni Miss Catherine ay biglang nag-post itong si Mr. Alden Richards sa kanyang IG story na ang gamit na kanta ay ang Alapaap. Sabi po ng mga balita, sabi diyan, lakas maka good vibes ang viral video ni Catherine Bernardo na bumibirit ng kantang Alapaap ng bandang Eraserhead. Tapos bigla pong lumitaw ito pong Instagram story ni Alden Richards. Marami pong mga nagsasabi na kaya daw nag-post itong si Alden Richards at ginamit ang kantang Alapaap dahil number 1, yung kanya pong IG story is parang ito po isang nostalgic places kung saan umakyat sila ng bundok. Tapos isa rin sa mga nagbibigay ng Alapaap
nakapakiramdam nitong si Mr. Alden matapos niyang i-launch sa publiko yung kanyang pinakabago at pinaka-unique no na may isang parang branch ng McDo dito po sa Santa Rosa, Laguna. At ito po ay talaga namang masasabi mong parang naging isa sa mga naging magiging pasyalan kasi sa unique na pagkakagawa nito. Yun yung sinasabi ng ilan. Pero kung talagang inabangan mo si Alden Richards from the start, alam natin na may ibig sabihin ang mga pinost ni Mr. Alden. Although sabihin na natin na totoo naman na kapag ikaw ay may isang pinaglaban niya kasi ng todo tong ito pong place na to. And then meron din po siyang permit coming from the heritage parang gano'n parang kumuha siya ng kanyang permit para lang po talagang mapanatili na makasaysayan ng lugar na ito. Ang dami po mga kumontra dyan. Kaya naman nagpiling alapaap itong si Mr. Alden Richards nang makuha niya at naging sumakses siya dito po sa punto na ito. So kung makikita po ninyo, from the soft opening pa lang, sobrang puno. As in talagang yung kanilang parking lot talagang puno, soft opening. And then magkakaroon po talaga sila ng grand opening this coming January 20, 2025. According po sa mga netizen is ipinagpapalagay nila na ang kanta nito is parang sinasagot no ito pong mga kanta ni Miss Catherine. Sabi kasi ng mga netizen, lalo na mga Katden fans, bakit daw sa dinami-dami ng mga kanta, bakit same song ang ginamit ni Mr. Alden Richards dun po sa post ni Miss Catherine? Parang sinasabi nito na sinasagot ni Mr. Alden Richards yung post ni Miss Catherine Bernardo. Although sabihin na natin na parang wala naman talaga silang paramdam sa publiko at parang wala naman ganap si Catherine at si Alden Richards, which is normal dahil si Catherine may sarili po siyang proyekto na kailangan proteksyonan at kailangan i-promote. Ganon din naman si Alden Richards, may sarili rin siyang project na kailangan niya rin pong i-promote, no? Dapat po is talagang ima-mindset nila lahat ng mga manonood na ang bagong kasama ngayon ni Alden ay si Miss Nadine Lustre at ang bagong namang kasama ni Miss Catherine ay si Mr. James Reid. So, it's either of the two. Sino po ba yung gusto nyong suportahan at sino po yung gusto nyong panoorin? According sa mga comments na magkaibang platform ang gagamitin nila sa paglabas sila ng kanilang mga serye, no? Kanilang mga proyekto. Kaya walang magiging conflict. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.